Madaling araw ng November 25, 2019, sa Dresden, Saxony, Germany. Isang kamangha-manghang pagnanakaw ang naganap sa loob lamang ng 5 minuto. Ang target ay ang Dresden Green Vault, sa loob ng isa sa mga pinaka-prestihiyosong museum sa buong Europe, ang Dresden Castle, kung saan tinangay ng mga magnanakaw ang hindi matatawarang mga historical artifacts, jewelry, at iba pang mga kayamanan. Ang halaga na natangay ng mga magnanakaw ay umaabot sa humigit 113 million euros o $120 million. Ang heist na nangyari ay matalino ang pagplano at preparasyon habang napakahusay naman ng pagkasagawa. Tunghayan ang buong istorya ng The Dresden Green Vault Heist, ang pagnanakaw na inabot lamang ng 5 minuto. Dresdner Residence Schloss o Dresden Castle. Binuo noon pang 13th century, ngunit pinabago ni Augustus II, the Strong, King of Poland, noong 18th century matapos lamunin ng apoy ang kastilyo. Una ay naging tahanan ng mga electors at Kings of Saxony ang Dresden Castle, bago opisyal na naging museum para sa iba't ibang mga hindi matatawarang mga artworks at jewelry, kabilang ang Green Vault na nasa loob ng Dresden Castle. Sa loob ng Green Vault, nakatago ang mga jewelry, naggagandahang gemstones, royalty jewels, at higit sa lahat, ang Dresden White Diamond. Ang White Diamond na ito ay natatangi ang pagkakagawa sa mundo at nagkakahalaga ng 10 million euros. Ang lahat ng ito ay simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ng estado ng Saxony, pamana mula kay Augustus the Strong, King of Poland. Habang ang buong museum naman ay kilala din sa buong mundo bilang isa sa mga pinakamatandang museum sa ating planeta. Ngunit noong November 25, 2019, ginulat ng mga magnanakaw hindi lamang ang buong Dresden, Saxony o Germany, ngunit pati na rin ang buong Europe nang pagnakawan nila ang Green Vault sa loob lamang ng 5 minuto at nakatakas agad ang mga ito bago pa man makaresponde ang mga pulis. Nagsimula ang pagnanakaw eksaktong alas 4 ng madaling araw nang magkaroon ng 2 sunog sa magkaibang parte sa paligid ng museum. Ang isa ay sa tabi ng Augustus Bridge, malapit sa Dresden Castle, kung saan sinira ng apoy ang power box para sa museum. Dahil dito ay nawalan ng silbi ang security systems ng museum maliban sa ilang mga CCTV cameras at naging dahilan kung bakit naging sobrang dilim ng paligid ng museum. Dagdag dito ay nagkaroon ng diversion para sa mga otoridad upang mawala ang focus ng ilang mga security guards na nakapatrol sa area ng Green Vault. Matapos ang lahat ng ito ay pumasok na ang mga magnanakaw. Hindi sila pumasok sa main entry ng museum, sa halip ay pumasok sila sa bintana direkta patungo sa Green Vault. Mayroong security grill ang bintana, ngunit ayon sa mga investigador ay sigurado silang putol na ang ibabang parte ng security grill. Ilang araw bago pa ang heist, at idinikit na lamang ng mga magnanakaw ang ibabang parte ng security grill na iyon upang magmukhang normal lang ang lahat bago nila pagnakawan ng Green Vault. Sa paraan na ito ay mabilis lamang na nakapasok ang mga magnanakaw sa loob ng Green Vault nang walang kahirap-hirap. Nang makapasok sa loob ay nakunan ng CCTV ang pagkilos ng mga magnanakaw. Eksaktong 4:56 AM. Preparado ang mga magnanakaw dahil kumpleto sila sa gamit, mga axe at crowbars para mabasag at mabuksan ang mga display cases kung saan naroroon ang kanilang mga target. Makikita din sa footage na planado ang bawat paggalaw ng mga magnanakaw, dahilan kung bakit sigurado ang mga otoridad na hindi pipitsugin na mga magnanakaw ang pumasok sa Dresden Castle. Sigurado silang mga veterano sa pagnanakaw ang kanilang mga suspect dahil masyadong dalubhasa ang mga magnanakaw. Animoy army operation ang nangyari sa husay ng pagplano at pagkilos ng bawat miyembro ng gang. 4:59 AM nang makaresponde ang mga pulis sa nangyaring pagnanakaw. Ngunit naglaho na sa anino ng kadiliman ang mga kriminal. Hindi na nila inabot ang mga ito. Habang nalilito pa ang mga pulis sa lahat ng nangyari, ay busy para sa kanilang malinis na getaway ang mga kriminal. May nakaset up na getaway vehicle, hindi kalayuan sa museum, at iyon ang sasakyan na ginamit nila upang makatakas, imbes na ang sasakyan na kanilang ginamit papunta sa museum. Matapos makatakas sa mga pulis, ay lumipat muli ng getaway vehicle ang mga magnanakaw na nakapark sa ibang parte ng city
At doon ay sinunog nila ang una nilang getaway vehicle kasama ang mga ebidensyang konektado sa kanilang heist. Sa loob ng 5 minuto ay nagawang tangayin ng mga magnanakaw ang di matatawarang mga gemstones, royalty jewels at iba pang mga historical artifacts na simbolo ng kayamanan at kapangyarihan ng Saxony na ipinamana sa mundo ni Augustus the Strong, King of Poland. Kabilang sa mga nanakaw ay isang epee o fencing sword na gawa sa silver at gold habang ang hilt nito ay nababalot ng mga diamonds. Ang isa pa ay ang brooch-style jewel na pagmamay-ari ni Queen Amalie Auguste. Kabilang din sa nawala ay ang Polish White Eagle Order, ang Maltese Cross na gawa sa red rubies at higit sa lahat, ang Dresden White Diamond. Sinabi ng mga otoridad sa publiko na umaabot sa 1 billion euros o $1.1 billion ang total ng halaga ng mga nawalang kagamitan. Ang halagang ito ay mas mataas pa kaysa sa Isabella Stewart Gardner Museum heist na akin nang ginawa ng video. Kaya kung gusto mong malaman ang tungkol sa heist na iyon, ay i-check mo lang ang video sa channel. Ngunit matapos ang masusing pag-estima sa total na halaga ng mga nanakaw, na pag-alamang 113 million euros o $120 million ang total ng halaga na natangay. Sa investigasyon ng mga otoridad, sigurado silang metikuloso ang naging pagplano ng heist. Magmula sa 2 sunog na naging diversion para sa mga pulis at security guards, ang bintana na pinutol ang security grill hanggang sa pagtangay ng mga magnanakaw ng mga kayamanan sa loob ng Green Vault. Kinakailangan ang matinding karanasan at preparasyon upang maisagawa ng ganoon kabilis at kahusay ang nangyaring pagnanakaw. Dagdag sa lahat ng ito ay maging ang kanilang mga getaway vehicle ay walang naiwang ebidensya na magkakabit sa nangyaring heist at ebidensyang magkakabit sa mga tao sa kabila ng nangyaring krimen. Matapos ang krimen, nagpahayag ng matinding kalungkutan at panlulumo ang direktor ng Dresden State Art Collections na si Marion Ackerman sapagkat walang kapantay na anumang salapi ang mga nanakaw dahil nakakabit na sa kasaysayan ng Saxony ang mga nawala. Dahil dito ay malaking task force ang binuo ng mga otoridad para imbestigahan ang nangyaring krimen. Magkasamang nag-imbestiga ang Dresden Police, Interpol at ang Europol upang mahuli ang mga tao sa likod ng krimen at subukang maibalik ang mga nanakaw. Kalaban nila ang oras sapagkat may mga report na ibinebenta na ang mga nawawalang kagamitan sa black market sa loob ng dark web. At sa oras na maibenta sa dark web ang mga pag-aari ay halos imposibleng matrace ang mga ito. Kaya naman kailangan kumilos ng mabilis ang mga investigador. Mabilis at masusi naman ang nangyaring investigasyon at ang investigasyon na ito ay nauwi sa isang notorious na organized crime sa Berlin, ang Remo Clan. Ang Remo Clan ay isang organized crime family na naninirahan sa Berlin, Germany. Ang Remo Clan ay notorious pagdating sa iba't ibang mga krimen, gaya ng drug trafficking at armed robbery. Dahil sa husay ng pagplano ng heist sa Dresden, gaya na lamang ng pagsisimula ng mga sunog bilang parte ng kanilang diversionary tactic, at ang mala army operation na pagkilos ay nakumbinsi ang mga otoridad na malaki ang posibilidad na ang Remo Clan ang nasa likod ng pagnanakaw. Parte sa investigasyon ng pinagsanib puwersang Dresden Police, Interpol at Europol ang masusing pag-aaral sa CCTV footages na nakuha noong nangyari ang krimen. At napag-alaman ng mga otoridad na halos kapareho ang naging pagkilos ng mga kriminal sa nangyaring heist noong 2017, ang Berlin Gold Coin Heist sa Bode Museum, Berlin, kung saan natangay ng mga magnanakaw ang 100 kilogram Canadian gold coin na kung tawagin ay Big Maple Leaf na nagkakahalaga ng mahigit 3 million euros. Dahil dito ay masuring inimbestigahan ng mga otoridad ang Remo Clan kung saan ilang buwan nilang sinundan at binantayan ang bawat galaw ng Remo Clan sa pamamagitan ng surveillance, wiretaps at intelligence gathering. Sinubukan nilang magpasok ng undercover agent sa Remo Clan, ngunit dahil mahirap makapasok sa grupo at mayroong code of silence ang mga ito, ay hindi umubra ang pagpasok ng undercover agent.
Sa loob ng ilang buwan ay nagsakripisyo ang mga investigador sa walang pahingang pagbabantay sa Remo clan. At sa bandang huli, ang bawat sakripisyo na ito ay magbubunga ng matamis na biyaya. November 2020, nagawang maaresto ng mga otoridad ang ilang mga suspect na kabilang sa Remo clan. Bunga ng kanilang walang pahingang surveillance, wiretaps at intelligence gathering. Dalawa sa nahuling suspect ay ang kambal na sina Mohamed Remo at Abdul Majed Remo, 21 years old. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan ay nadagdagan pa ang bilang ng mga nahuling suspect at sa pagkakataon na yon ay nagawa nilang maikabit ang ilan sa mga nahuling suspect sa nangyaring Berlin Gold Coin heist noong year 2017. Noong year 2023, 5 pang miyembro ng Remo clan ang nahuli ng mga otoridad, sina Rabier Remo, Wissam Remo, Bashir Remo at 2 pang individual na hindi pinangalanan. Sa kanilang trial, pumayag na makipagtulungan sa mga otoridad ang mga suspect at ibinigay ng mga ito ang mga lokasyon kung saan nakatago ang ilan sa mga ninakaw na pag-aari. Nabawi ng museum ang karamihan, ngunit hindi pa. Hanggang na ngayon, nababawi ang ilan sa mga nanakaw. Dahil sa pakikipagtulungan ng mga suspect ay nabawasan ang sentensya sa kanila ng Dresden Court. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa natutuldukan ang kasong ito at patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng Estado ng Saxony upang mapanagot ng sagat sa batas ang mga kriminal sa likod ng isa sa pinakamapangahas na pagnanakaw sa kasaysayan, ang The Green Vault Heist, ang pagnanakaw na inabot lamang ng 5 minuto. Maraming salamat sa inyong panunood pati na rin sa patuloy na pagsuporta sa channel. Ingat kayo palagi. Ingat sa mga kriminal na paggala-gala sa labas.